Istorya ka namon nga mga sulod nun. Istorya ka banog nga nagapang dagit itiso. Sa andang pagtabog, ganda nga nakitaan niya. Darwa ka pis-pis, nagpuro hampahang. Sa pinakamalalim na bahagi ng kalikasan, mayroong isang ligtas na kanlungan kung saan ang mga nanganganib na uri ng hayop ay nakakahanap ng tahanan. Isang lugar kung saan ang mga hayop sa kalikasan ay malusog na dumadami at ang pag-iingat sa kanila ay naging totoo. Maligayang pagdating sa Mariit Conservation Park. Ano ang mga pangunahing layunin ng Mariit Wildlife and Conservation Park? Actually, Mariit Conservation Park is a captive breeding facility for endangered species. So, kung magbisita ka mo to, ang makita lang are those endangered species. Kung hindi pa siya na-determine as endangered, why pa siya sa park? So, most of the animals in surrender, kang mga tao na nadakpan siya sa wild. Because they know, ang iban, they are familiar kang guidelines ng PNR. If endangered, hindi pwede nga domesticate siya, hindi pwede nga ihimuon mo lang siya na pet sa balay mo. So you need to surrender. Ang kinabaranda, ina-surrender nila sa park. So we took care of the animals, and we have our veterinary medicine na mag-take care na. But once na-evaluate sa aton in charge, na hindi pa siya in the brink of extinction, hindi pa siya endangered, kung may mga problema, may sakit siya, rehabilitate, kinapulong siya anay, then kung ready na siya, pinabalik siya sa park. So ang main purpose and objective ng Mariit Conservation Park is to breed the endangered species and those nga ina-surrender. So kumbaga daw rescue. Ang park is a rescue and captive breeding facility for endangered species. Paano nakakatulong ang Mariit sa pangangalaga ng mga endangered species sa Panay? That's why ang Mariit Conservation Park, we as much as possible we try to breed. Kay kung hindi kita ka-breed, kung basic ang mga younger generations hindi lang kakita kang mga animals na mga we consider as endangered. So ang mga animals sa Mariit Conservation Park can only be seen in Panay and Negros. So because nga hindi man ang tanan ng mga tao bala na-educate of the importance ng mga sapat na dyan. Siyempre pagkita na nasa wild food, di ba? Ang una gid is takpo na da because daplit dyan. So kung hindi natin tanan sa ma-educate, di ba? Especially ang sa mga upland areas. As much as possible, ina-try natin to i-reach ang tanan ng mga pumuluyo. So, Mariit Conservation Park, as I've said, naging rescue siya. So, kung may makita sila ng mga amo dyan ng klase kasama, isurrender na sa park. And then we help in the breeding. We exchange with other park, like say sa may Negros, may isa man kang park sa Negros nga nag-exchange ka natin kang hornbill. So nagbuol sandalet to isa or duha ka pair para nga ibuligan man na kita mag-breed. Para nga ang inyong mga kaapuhan sa origin makakita man kang mga like one of the biggest hornbill in the world. So these are ating hornbill. We have Tulungan and Talitik hornbill. These are one of the biggest hornbill in the world, and we are the first in the world na nag-breed sini in captivity. They are wild, so budlay sila i-breed almost 10 years nga in captivity. Almost 10 years nga nagstay sila sa park kag na-breed natin. Gintunan gid ang andang characteristic. So during breeding season, si hornbill hindi siya pwede makatuan because nga naanad siya sa wild.
So, kung once nga nagalumlom na siya, kay because nga sasalad sa trunk siya kakahoy, kasalad. Once nga ready siya nga maglumlom siya, di ba nag-hatch siya, egg. So, kung maglumlom din siya, masalad na dyan siya sa trunk kahoy. Pag salad na sa trunk kahoy, ginasilyuhan da ka nanda nga duha, kang lalaki, kag ang babayi. Ang ganyan nasilyo, nanda, kung may open, siya binahanggan, ginasilyuhan na nga magamay, ginasilyuhan na ka mga food, mga lupa, whatever, nga masilyuhan na dyan ang buho nga da. So, every time magpakaon, ginahungitan lang ka lalaki ang babayi. So, kung sa wild, granting nagalumlom ang babayi, dakon ang lalaki, mapatay na din siya ang babayi sa silid. Kay wait may mabuli ka na nga mag-open. Kang opening nga da, kang trunk ang kahoy. So, amura na kinanglan natin sa rescue kid. Over almost 10 years in captivity with the mama Professor Lucia Lastimosa, siya ang the first nga successful na naka-breed kang hornbill in captivity. This is not just para sa ang part ng mga bongga, magpapagwapa. We want to retain na daw kapangabuhi lang sa nasa anda na natural kanila. So, hindi ko makapal na yugid or pagpapagid. Kaya, nasa wild lang sa nila. Si hornbill, ang isa sa mga characteristic ni hornbill is they are monogamous in nature. They are partners for life. So, kung mag-asawasan sila na lang. Ano ang mga programa at aktibidad na isinasagawa ng Mariit na sa edukasyon at kaalaman sa kalikasan? Ang Mariit Conservation Park itself, we accept educational tours. Ang ginahimo man kang local government unit, man mo daw triple tatlo ka agency. Ang owner ng mga animals is the DNR, of course. Ang park is within West Visayas State University College of Agriculture and Forestry. So, kumbaga part ang park kang studies to experimental ang park. And the local government unit supports logistics. Kami ang nagasweldo kang mga caretaker. We have 3 na mga job hires. And then kami ang in charge sa pakaon ng mga animals and rehabilitation and construction kang mga structures. Basic lang din ang mag-provide ng LGU because extended help din kang LGU sa Mariit Conservation Park. So, the Mariit Conservation Park is open for educational tours and the LGU also invites, especially in schools, to have a familiarization tour and educational tour. Also, from the city. That's why we advocate, we advocate sa huwag po tayong magdayuan sa ating sariling bayan. We will explore first, and then at least we could speak nga mga sa iban na may manami sa Mariit Conservation Park. So, at the same time, sa iban man, ang mga neighboring towns, even gani ang Antique, because may sentro man sa surrender ang mga animals nila diya sa Mariit Conservation Park. So, we help in the preservation and conservation of the animals. Ang mga hamon na pinakaharap ng Mariit at anito malulutas. Yeah, ang hamon number 1 is financial constraints. Ang budget natin for the food ng mga animals, quite more than 50,000 pesos per month. Because nga, ang hornbill, ang anda nga diet, fruit diet, plus the protein. Ang ginahimo naman nga sa protein, nagasagod kami white mice. Nga, ang 1 to 2 days old na white mice, ang marang ginapakain. Supposed to be 1 or 2 dapat ka white mice per hornbill. Ang problema, syempre, kakadura man kung kaysa, syempre makabuhi na ta na. Or maybe, hindi siya nasambot siya bala, hindi siya enough. And budget it, hanggang din yung budget. And because na medyo shady siya, dudasig siya bala ma-damage ang mga cages. Hindi na tapos-tapos na makapagkakahon, especially sa within, sa mga conservation park, which is
protected by the DNR. And kalabanan abito yung mga kahoy are more than mga century old, not much, mga 50 years. And kung kaisa, thankful kami sa DNR ay this year nag-share or last year nakashare din sila sa food. Pero ang challenge gid is so kulang gid ang tao sa sulod pagid ang personnel natin. We only have 3. Imagine mo ang bilog na part sa morning, mang-review, mapakaon early morning, may schedule, mapakaon, mang-slice daw ka ng fruits, and then mapakaon, mang-review, may bisita sa dapat accommodate yung bisita. And may manghumpay ka pa everyday. Pinanglan siya kumpayan everyday. So, ano yung mga challenges? That's why nga we look for sponsors sa magpakaon. And soon, may mga program kami like adopt an animal. Na, for example, in a year or for 3 months, ikaw sa good kang hornbill, imo nga ran ang sponsor dyan. So, i-calculate ran ni Mariet kung pira ka kilo nga saging, kung pira ka kilo nga kapayas in a month ang imo nga sponsor. So for 3 months, 6 months, so pag-isipan ang mga programs. We do welcome volunteers, pero syempre, sinubi ang marayo abi. Kung may ma-volunteer, happy gid kami nga, let's say may ma-volunteer nga kung kaisa, may mga naga-clean up drive, ang mga school organizations naga-clean up drive. So, gina-welcome din naman ang mga initiatives for Mariet Conservation Park. So, ang data natin love mo lang dito na sa nature. Ano ang nakapag-ugat sa iyo upang makilahok o maging bahagi ng Mariet Wildlife and Conservation Park? Datan nga way pa ko di nagasulod or naging caretaker. Si Mrs. ang caretaker. Then pag-graduate ko, moron nga nagkasulod ako di kay hire man ako ni Ma'am Jente. So naisip ko nga mas okay kaya kay mas rapid kumpara sa ma-apply block ko sa iban. Bali sa akon nga tanya naging caretaker de haros oras-oras inspektoran sanda or ginantaw sanda kung baga kung may nabatsan sanda or why. Tapos kung may makita ako nga iba gina-report ko kay doc bigyan mo nga bit. Tapos ginakaon naman sanda 2 times a day. Yung ginapakaon is banana, papaya, watermelon, karne, giniling, mura ng dog food. Ang inyong nasaksihan ay hindi lamang mga kwento ng hayop, kundi patunay ng di matatawarang dedikasyon. Ang mga taong nasa likod ng Mariet, mula sa mga tagapag-alaga hanggang sa lahat ng nakikibahagi, ay nagbibigay ng kanilang buong puso at lakas para tiyakin na may isang ligtas na tahanan ang mga ito. Sila ang dahilan kung bakit ang pag-asa ay patuloy na buhay.